Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga sikreto para kaadikan ka at hanapin ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto kay inspired para kaadikan ka at hanapin ka ng isang lalaki, huwag ikaw palagi ang unang magparamdam. Yan ang unang sikreto kay inspired upang isang lalaki ay tiyak na hanapin ka at sa katagalan mas lalong kaadikan ka. Alam niyo mga inspired, sa isang relasyon, dapat iniiwasan mo na sobrang mag-invest. At kung gusto mo na ang partner mo ay talagang sobrang mahalin ka, hayaan mo siya na siya lagi ang nag-i-invest o nag-i-effort sa'yo. Sabihin ng iba kay inspired, napaka-unfair naman nun. Alam niyo mga inspired, lagi mong tatandaan na mga kababayan ay mga emosyonal. Kaya mas lalo niyo dapat ingatan yung damdamin. At ang lalaki ay mas matibay. At kung tutuusin, alam ko, mas lamang ng konti kahit papaano na dapat mas mag-effort ang lalaki. Lalo na siya ang leader. Ngayon, at para din naman siyempre sa sarili mo, dapat talaga kung magmamahal ka o mag-i-invest ka sa pag-ibig o relasyon, dapat sapat lang o sakto lang. Sige ikaw, kung gusto mo na sobrahan, bahala ka mabaliw, bahala ka ma-addict sa kanya, at bahalang ikaw ang maghabol. Sige lang. Ngayon, kung gusto mo ka-inspired ang isang lalaki, ay maranasan mo sa inyong relasyon na siya ay talagang lubos na nagmamahal sa iyo. To the point na na-addict na sa iyo, at palagi ka nang hinahanap-hanap, ang isang lalaki dapat ka-inspired ay hinahayaan mong siya lagi, o paminsan-minsan siya ang, o madalas siya ang magparamdam sa iyo una. Hindi yung ikaw lagi ang una nagpaparamdam, kababae mong tao. Masyado kang obvious eh. Masyado kang halata. Halatado ka masyado. Na sobra kang baliw at talagang sobra kang rupok sa kanya. Alam nyo, kapag yan na sense o naramdaman at napansin o talagang napatunayan ng lalaking mahal mo sa'yo, lalaki ang ulo niyan in the long run, sa katagalan. Kapag ka, tinuloy-tuloy mo yan. Kahit gaano pa siya kabait, kahit gaano pa siya kamahal ka. Kapag nakita niya na habol ka ng habol sa kanya, kapag nakita niya na ikaw yung na-addict sa kanya, kapag nakita niya na ikaw palagi yung hanap ng hanap sa kanya, napaka-needy mo sa kanya, at nababalo ka na, ang lalaki ka-inspired, matitigil ang pag-chase sa'yo o pag-aabol sa'yo. Ano pang aabulin niya sa'yo? Maya't maya ka may call o maya't maya ka may message. Huwag kang ganyan ka-inspired. Huwag kang laging magparamdam upang ang lalaki ay tiyak ma-addict sa'yo. Hayaan mong siyang unang magparamdam naman, di laging ikaw upang hanapin kanya. At lagi siyang mag-invest sa'yo. Lagi siyang mag-invest ng oras at lakas niya sa pag-e-effort ng talagang ka-inspired, pag-update sa'yo. Hindi laging ikaw. Pero huwag ka din magkukulang upang lalaki inspired ay laging talagang makaramdam ka ng pag-ibig sa kanya. At ang pangalawang sikreto mga inspired para kaadikan ka at hanapin ka ng isang lalaki, dalas-dalasan mo ang pagngiti mo. Yung pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga inspired kung bakit isa to sa mga sikreto? Sapagkat isa sa pinakamakapangyarihang bagay upang ma-attract mo ang isang tao. Paano mo ma-attract ang isang tao at paano kanya mas lalong hahanapin, kaadikan, kung palagi kang nakabusangot at talagang napakaseryoso at napakadrama mo sa buhay mo. Talaga naman ka-inspired ang palaging pagngiti ay talagang nakakagaan ng loob yan. At mas lalo silang maaakit sa iyo. Mas gugustuhin nilang makausap ka. Mas hahangarin nilang makita ka. At gugustuhin nilang laging makasama ka. At ang lalaking mahal mo, boyfriend mo, mister mo, ay sigurado ka-inspired. Palaging gugustuhin na talaga manghanapin ka at mahalin ka. Mas masarap mahalin ang isang babae kapag ito'y madaling pasayahin, madaling pangitiin. At talagang marunong mag-appreciate sa mga bagay na talaga namang effort ng lalaking mahal niya. Hindi tulad ng iba dyan na talagang masyadong spoiled, masyadong demanding, at napaka-arte pa. O sabihin natin yung iba sa inyo, alam ko may mga nanonood sa akin dyan, may mga kaya sa buhay. Lumaking mayaman, lumaki sa marangyang buhay, at syempre ang tataas ng standard. Syempre, tumaas ang standard. Pero, alam nyo mga inspired, huwag kayong ganyan. Dapat, kahit na ano pa man ang effort ng lalaking mahal mo, dahil yan ang pinili mo, ikaw ang pumili dyan eh. Kaya mo nga boyfriend ngayon yan, at naging asawa mo. Kaya dapat, ka-inspired sa mga effort na maging mag-smile ka.
sa araw-araw ay pakita mo sa kanya na masaya ka. Hindi yung palagi ng seryoso at ang mas matindi pa nga ay nangaaway ka pa. Paano kanya kakaadikan, mas lalong mamahalin kapag kaganyan ka? At mas lalong paano kanya hanapin o gugustuhin makasama ka kung ganyan ka? Kaya yung iba natutok sa iba eh. Yung iba lalaki natutok sa masama. Nang bababae, nang chichiks. Mas gusto pang kasama yung ibang babae kaysa sa'yo. Mas gusto pang kausap yung ibang babae kaysa sa'yo. Mas gusto pa dun sa kandungan ng iba kaysa sa'yo. Dahil ganyan ka. Kaya huwag kang talaga maki-inspire, ayusin yung pag-uugali mo. Huwag mo sabihing maganda ka, hindi yan ang pinakamahalaga. Huwag mo sabihing sexy ka, hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga na talaga naman ka-inspired, magpapakip at magpapanatili na lalaki sa buhay mo para hindi siya lumayo o mawala sa iyo ay ang ugali mo. Ayusin mo ugali mo ka-inspired sa mga sikreto upang maadik at hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Dalas-dalasan mo ang pagngiti. Pakita mo ka-inspired na masaya ka sa inyong relasyon, masaya ka sa kanya, at huwag mo pakita lagi kang seryoso at galit. Pangatlong sikreto mag-inspired para kaadikan ka at hanapin ka ng isang lalaki. Matuto ka ding magpakipot. Pangatlo ka-inspired. Alam nyo mag-inspired. Siyempre, sabi ko lang kanina, dapat hayaan mo siyang mag-invest sa'yo, mag-effort sa'yo. Para mas lalo ka maging mahalaga. Ang isang mga sikreto para mas lalo ka maging mahalaga ay dapat pinaghihirapan ka. Paano ka niya gagawing napakahalaga kung madali ka niyang nakukuha sa kung anumang bagay? Sa pagsagot mo ng matamis na oo, sa pag gusto niyang maglabing-labing kayo, kapag ka may na-request siya, yes ka ng yes agad. Kapag ka kahit mali na, sinusunod mo, kahit masama na yung ginagawa sa'yo, marupok ka pa rin, andyan ka pa rin, martir ka pa rin, at iba pa. Alam niyo, mga expert, matuto ka magpakipot upang paghirapan ka ng lalaki at di ka niya baliwalain o sabihin nating maliitin. Alam niya yung abilidad mo na ganyan. Alam niya yung ugali mo na ganyan. Para matakot siya na gumawa ng masama. Diba? Dapat magmatigas ka. Pagka sobra-sobra na yung ginagawa niya sa'yo, dapat magmatigas ka at huwag ka agad magpapabola kapag ginawa ka ng mali. At kapag sobra na, mag-walk away ka. At kapag sobra-sobra at di mo na kaya, lalo na pag di mo na siya mahal, makipaghiwalay ka na. Pag talaga namang sukdulan na, nananakit na, wala nang respeto sa'yo, napakaraming beses hindi na mabilang ang panloloko sa'yo. Palagi siya ng babae, palagi mong pinapatabad, pero wala talaga. Pero hanggat kaya, diba? Hanggat may kayang mag-ayos. Ganyan ganyan tayong, lalo ng mga Pinoy, diba? Matiisin. Ang ayoko lang si iba, sobra-sobra kasing abusado. Lalaki man o babae, sobrang abusado. Porket mahal sila, diba? Kaya minsan di ko masisising iba sa inyo eh. Ba't nakikipaghiwalay eh? Nawawala yung pag-ibig. Pero sa mga sikreto ka-inspired upang kaadikan ka at lagi kang hanapin na lalaki. Matuto kang magpakipot kahit paminsan-minsan, lalo kapag pag may ginawa siyang mali sa'yo. Upang talagang mas lalo kang maging mahalaga at mas lalo kanyang mahalin at paghirapan ka pa niya ka-inspired. Pang-apat na sikreto ka-inspired para kaadikan ka at hanapin ka palagi ng isang lalaki. Huwag maging masyadong selosin. Pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kung hindi ka magiging masyadong selosa, ang isang lalaki ay talaga namang sabihin nating mas lalo siyang magkakaroon ng takot na mawala ka. Totoo yan. Eh, bakit naman ganun ka-inspired? Hindi lang ako masyadong selosa tapos matatakot pa siya na mawala ako. Alam niyo, ganun kami. Mas lalo, alam mo, syempre mga lalaki, mga logical yan. Mas gumagana ang utak kaysa emosyon, lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Isipin namin, bakit kaya ganyan yung partner ko? Hindi niya ba ako ganun kamahal? Di ba ako ganun kahalaga? Ba't parang di siya masyadong nagsiselo sa iba? Ganun ba siya katatag? Ganun ba siya kataas ang tingin sa sarili niya? O di ba? Kabaliktaran, kapag selos ka ng selos, bababating yung sinalaki. Isipin niya, ano ba naman to? Napaka-insecure. Parang walang bilib sa sarili. Kala mo laging maagawan. Kala mo lagi ako mawawala. Ganun ba siya kabaliw sa akin? Selos siya ng selos sa iba? Diba? Babatingin sa'yo. Ano niya kakaadikan pag ganun? Naka-turn off pag laging selos ng selos. Parang wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa kanya pati. Wala kang bilib sa sarili mo. Akala mo ba, palagi ka niyang ipagpapalit? Kaya napakalaga na mag-self-improve kayo talaga. Palaging mag-ayos ng sarili. Palaging magpaganda, magpa-sexy. Para mabawasan ang insecurity o mabawasan ang sabi nating kinukumpara mo yung sarili mo sa iba at para madagdagan yung kumpiyansa mo
at mabawasan yung pagiging selosa mo. Yan ang sikreto. Mag-self-improve. Kaya ng iba sa inyo, selos ng selos eh. Kasi alam nyo sa sarili nyo, mababa value nyo. Hindi ka kasi nag-self-improve. Tamad ka kasi. Patugan ka pa. Kumilos ka. Magpa-sexy. Magpaganda. Ayusin mo sarili mo. Iba, puro dahilan. Kinspard, marami na akong anak eh. Kinspard, busy ako sa trabaho. Kinspard, hindi ako marunong. Kinspard, wala akong pera. Kinspard, wala magtuturo sa akin. Kinspard, lumaki akong simple eh. Kinspard, di naman ako tinuruan eh. Kinspard, ganito ganyan. At puro ka dahilan. Kapag gusto, may paraan. Walang imposible sa mundo. Kung gugustuhin mo, kumilos ka, be consistent, at maniwala ka. At sa pinakadulo, magre-resulta yan kay Inspired, mas lalo kang magiging high value sa paningin niya. Mababawasan ang pagiging insecure mo, tataas ang kumpiyansa mo, at mababawasan ang pagiging selosa mo, at mas magiging okay kayo na lalaki. Mas lalong hahangaan ka, at mas lalong kakaadikan ka, at mas lalong talaga namang ka-inspired. Hanap-hanapin ang isang tulad mo, dahil mas gusto namin sa babae, yung hindi masyadong selosa, at may tiwala sa kanyang sarili, ka-inspired. Palimang sikreto mga ka-inspired para ma-addict sa iyong lalaki at hanap-hanapin ka pa niya is maging busy. Palimang ka-inspired. Napaka-simple, maging busy ka. Alam ko na sabi ko ito noon, pero sinasabi ko pa rin ito sa inyo ngayon kasi baka kasi hindi mo nagagawa. Imbis na magpaka-busy ka, wala kang ginawa kundi mag-isip na lang na mag-isip at maghintay na lang na maghintay. Nakabantay ka sa cellphone mo at sa messenger nyo o kung saan man para sa reply niya, sa message niya. At isip ka ng isip, di ka makapag-focus sa trabaho mo. Lagi ng lalaki na sa utak mo. Napaka-harot mo naman. Napaka-needy mo naman. Di ka mang ka-inspired, baliw ka na ba talaga sa kanya? Pigilan mong sarili mo dahil kapag di mo pinigilan sarili mo sa pagkabaliw sa kanya, iiwang ka niyan o bababatingin sa iyo niyan, mawawalan siya ng respeto sa iyo at di ka makaranas ng tunay na pag-ibig yan. Kaya ipakita mo ka-inspired na hindi siya ganung kahalaga. Mahalaga siya pero hindi siya ganung kahalaga. Mahal mo siya pero hindi mo siya sobrang mahal. Priority mo rin siya pero hindi siya ang pinaka-priority mo. Binibigyan mo siya ng oras pero nagbibigay ka rin ng oras sa iba. Diba? Nagkikare ka sa kanya pero nagkikare ka rin sa sarili mo. Ganyan yan ka-inspired. Hindi puro pag-ibig sa buhay at makikita mo. Kapag ka ikaw, inuuna mo yung ibang bagay sa buhay mo, hindi puro love life, hindi puro lalaki, nagpapaka-busy ka rin sa ibang bagay tulad ng trabaho, negosyo, self-improvement at iba pa, ang lalaki ay nandyan lang yan. Hindi yan mawawala sapagkat hindi mo siya palaging mababalidate, hindi mo palaging mapapakita o mapaparamdam o mapaparanas sa kanya na sobrang mahal mo siya at sobrang nagbibigay ka ng oras o panahon sa kanya. Hindi lalaki ang ulo niya at siya lagi ang maghahabol sa iyo at siya lagi ang mag-iisip sa iyo. Mamimiss ka pa niya, maa-addict sa iyo at lagi kang hahanapin ka-inspired. Pang-ano sikreto mga ka-inspired para ka-adikan ka at hanapin ka palagi ng lalaki. So maghayaan na abusuhin ka. Yung pang-ano ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, kung bakit ang siya lalaki ay imbis na mas talong ka-adikan ka o mahalin ka at hanap-hanapin ka o mamiss ka, ay nagpapa-abuso ka kasi. Hindi tuloy nangyayari yun. Kasi nakikita niya ang baba ng value mo. Bakit? Paano magiging mataas ang value mo sa mga mata niya, isip at puso niya kung ikaw hinahayaan mo na inaabuso ka niya? Alam niyo yung mga high value, yung mga babaeng tunay na may halaga para sa amin, yun yung mga babaeng hindi nagpapa-api. Sapagkat alam namin na kung hindi ka magpapa-api, ibig sabihin lang nun, alam mo kung anong halaga meron ka. Dapat alam mo kung anong halaga meron ka. Sabi ng iba, Kinspard, di naman kasi ako ganun kahalaga. Bakit? Di ba ako ganun kaganda? Di ako ganun ka-sexy? Ang taba-taba ko pa, ang payat. Hindi pa sabi ng iba, ang payat-payat ko. Di ako maputi, di ako makinis, may edad na ako. Sabi ng iba di naman ako sikat, di naman ako mayaman. Gito ganyan. Di ako marunong sa ganito, bobo, o hindi ako matalino. Alam nyo, alam nyo ang totoo, real talking kuya, hindi naman kayo ang makakapagsabi kung hanggang saan lang value nyo. Alam nyo kung sino makakapagsabi kung hanggang saan ang value nyo? Siyempre, unang-una ang Diyos. Pangalawa, ang mga nakakakita at nakakakilala sa inyo. Kami ang magbibigay kung hanggang saan ang value ibibigay namin sa inyo, hindi ikaw. Inuhusgahan mo sarili mo eh. Yung ibang tao nga, ang taas-taas ng tingin sa'yo. Ikaw naman, ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo. Diba? Yung iba sa inyo, pangit na pangit sa sarili. Pangit na pangit sa itsura. Samantalang meron mga lalaki dyan, gandang-ganda sa'yo, gustong-gusto ka. Diba?
Beauty is in the eye of the beholder. Alam nyo, inspired, nasa tumitingin yan. Pero upang mas lalo maging legit at mas lalo maging deserve, mag-self-improve ka. Ayusin mo ang itsura mo at ayusin mo ugali mo. Diba? At higit sa lahat, magpakita ka ng katapangan. Huwag mo nga hayang abusuhin ka. Huwag mo nga hayang sinasaktan-saktan ka. Huwag mong hinayang palagi kang niloloko at pinapaiyak. Huwag mong hinayang tinatarantado at talaga mag-inspired. Sobrahan ka sa paggawa ng mali sa'yo. Dapat matuto kang mag-walk away o lumayo, makipaghiwalay o tapusin isang relasyon kapag ka ginaganyang ka sobra na. Hindi yung masyado kang martir. Paano kanyang mamahalin ka kaadikan kung ganyan ka? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Sabi nga ka-inspired, mataas tingin ko sa sarili ko. High value ako ka-inspired. Pero nandyan pa rin, hinahayaan siyang niloloko. Nandyan pa rin, alam niya na nga may iba. Nandyan pa rin, minumura-mura na nga siya. Nandyan pa rin, sinasaktan-saktan na siya, physical. Nandyan pa rin, talaga namang nakapakasama na ng ugali sa kanya. Nandyan pa rin, may kasama namang iba, yung partner niya. Masyadong martir, masyadong marupok, masyadong tanga sa pag-ibig. Inspired, huwag ganyan. Maraming lalaki sa mundo, napakalaki ng mundo, marami ka pang magagawa, marami ka pang makikilala. Pag self-improve ka sa isang mga sikreto, upang tumaas ang kumpiyansa mo, dumami ang humanga sa'yo, at magkaroon ka ng lakas ng loob upang namang kumawala sa isang relasyon na toxic na. Dapat di ka nagpapaubuso kapag nakita ng partner mo, ng isang lalaki o ng sino man tao, na may respeto ka sa sarili mo, may pagpapala ka sa sarili mo, at di mo hinayang inaabuso ka nilang lalaki. Ang mga tao sa paligid mo, irerespetuhin ka, dahil doon mamahalin ka nila, at hanapin ka, kaadikan ka pa, ng isang lalaki ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-smart click na po yung subscribe, click nyo po notification bell upang mag-i-update po kayo pag may bago akong uploads. Mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pag-message na po ako sa kaming Facebook or Messenger, at pakichat ako mismo ang magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!